Ang pamilya Garcia ay isang malapit at matatag na pamilya. Sa kabila ng anumang hamon ng buhay ay palagi silang nakakahanap ng lakas sa isa't isa. Si Derek ang breadwinner at masipag na panganay. Si Gia ang pangalawang anak na academic achiever. Si Demi ang masayahin at palabiro na bunso. At si Josefina, ang mapagmahal ngunit pabayaan nilang ina. Ngayong araw ikalawa ng Marso ay ang anibersaryo ng kamatayan ng yumao nilang ama. Pakinggan habang sila'y kumukuha ng litrato na magkakasama bilang isang pamilya. Ang tagal ah. Bunso, bilisan mo na mag-ayos at may trabaho pa ako. Nagmana talaga yun sa tatay mo. Sobrang bagal kumilos. Ikaw anak, lumapit ka naman sa akin. Baka hindi ka na makita sa picture ah. Dems, isa, dalawa. Ito na po. Huwag na kayong magalit, di naman tatakbo yung camera eh. Yan talagang minana mo sa akin. Napakagandang mukha. Pinaglay kaya kita kay Liza Soberano. Sus, sigurado ka bang hindi kay Enrique Hilma? Nakakainis ka, sobrang funny. Komedyan ka na niyan. O sige na. Isa sa inyo lumapit sa tabi ni Derek para kita lahat ha. Dalian niyo na, baka Pasko pa tayo matapos nito. Ayaw nga pala, sino magpipicture sa atin? Ano, hahatiin mo yung katawan mo, Derek? Ano pa yan ma? Ang outdated yun na. Sa cellphone ko lang yan. Pipindutin, tas automatic na yun. Oh, ano na? Wala pa bang nilipat sa inyo? Ate, ikaw na lumipat please. Good side ko to eh. Akala ko pag ginagaya natin yung dating pictorial. Di ba dito ako nakatayo nun? Tingnan mo oh. Wala tayong ginagaya. Oh, sa bilisan nyo na. Isang picture lang to, Diyos ko. Alam nyo, pinag-untog-untog na siguro kayo ng tatay nyo. Bilis, hinihintay na ako ni Myrna. Ay, naku ma. Ate, dali. May pimple ako dito. Yan oh. Nakakadiri naman pag nakita. Ate, please. Oo na, sige na. Kulit mo no? Parehong side ka sana makapimple para mag-face mask ka na lang sa susunod. Oh, okay na. Oh, game. 1, 2, 3. Kuya, isa pa. Damihan mo para maraming pagpipilian. Sa kulturang Pilipino, ang pamilya ay isa sa mga importanteng aspeto ng buhay. At sa isang pamilya, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga problema at hindi pagkakasunduan. Sa kwentong ito, matutunghayan natin kung paano hinarap at nilagpasan ng pamilya Garcia ang bawat hamon na dumarating sa kanilang tahanan. O di kaya, nasa tahanan na talaga, ngunit hindi lang ito nabigyan ng pansin. Kayo ay nakikinig sa Family Matters. Oo, undawin na ako. Sabihin mo, apart yung payment ko ha. O Dems, may natirang pang leftover sa rep. Ubusin nyo na yun ni Gia. Alis na ako. Uy, Nox! Thank you, kuya. Ingat ka. Hay, miss ko na naman siya. Kakain na nga muna ako. Grabe, dami pa palang leftovers. Sakto, may natirang cake pa. Ate, kain tayo. May cake pa natira dun. Ate! Oo, susunod ako. Tapusin ko lang to. Bahala ka kung naubusan ka. Habang ang dalawang magkapatid ay abala sa kanilang sariling mga gawain, si Josefina naman ay busy sa kanyang araw-araw na pagsusugal kasama ang malapit na kaibigan si Aling Merna. Sa wakas, nakabawi din ako. Humanda ka talaga, Myrna. Siguraduhin ko wala kang mauwing pera ngayon. Ewan ko sa'yo, Mars. That anniversary ng asawa mo pero nagsusugal ka pa rin? Ano kaya sasabihin nun kung nadatnan ka niya? Eddie, good luck and I love you. Ano ka ba, Mars? Kasama ko yun. Kilala na ako nun, no? Hay, pero tama ka. Kahit nga nung high school pa tayo, patay na patay talaga siya sa'yo. Pinainom mo atin ng gayuma kasi kahit anong gawin mo, ikaw at ikaw pa rin ang reyna sa mga mata niya. Aba, syempre. Ano pa yung kasabihan ng mga kabataan na yun? Diba? Never settle for less. Diba? Oh. Pero ano nga gagawin niyo ngayon para sa death anniversary ni Javier? Ano, yung pictorial lang? Kahapon pa kami nag-celebrate, Mars. Alam mo naman, busy yung mga bagets. Si Derek may trabaho. Tas yung dalawa, nag-aaral. Kumain na lang kami sa labas. Ah, Pero Mars, alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na isang taon nang lumipas nung nawala si Javier. Hindi naman kami mayaman,
Pero sobrang dali ng buhay kasi nun nung nandito pa siya. Ganun talaga. Mas dumadali ang buhay kung kasama mo yung nagmamahal sa'yo. Pero, kamusta ka naman? Yung mga bata malungkot pa rin ba? Ang gulo nga nila eh. Pero at least, nakasama ko pa yung mga anak ko. Alam ko naman magiging maganda yung mga kinabukasan nun. Lalo na yun sila Gia at Temi. Kaya kahit nangungulila ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Wow, lalim niyan, Marsa. Yung panganay mo, hindi ka ba sigurado na magiging maganda kinabukasan nun? Aba maganda, syempre. Pero siguro sa ngayon, tinutulungan niya muna yung mga kapatid niya. Gawain ng panganay, di ba? Sus, bigyan mo naman siya ng konting pansin. Dalawa nga trabaho nun para lang makapagsukal ka dito. Ano yun? Porket panganay, dapat kayanin lahat? Aba syempre. Alam mo, naging panganay din ako no. Kailangan talaga magsakripisyo ka para sa mga kababata mong kapatid. Pero syempre, hindi mo yun magigets, bunso ka kasi. Bahala ka dyan. Kung nagtampo panganay mo sa'yo, sige ka. Wala ka ng pansugan. Ang dami mong alam, Mars. Maglaro na nga tayo. Muli, sa loob ng kusina. Hi. Sana matapos ng break namin para makita ko na siya. Ate, kahit ka lang ba? Sa kwarto ka lang naman, bakit parang sobrang pagod ka? Ang dami kasing gagawin. Hindi ko alam kung tatapusin ko ba tong course na to, yung course mismo ang magtatapos sa akin. Ganun pa talaga ang kahirap ang college, ate. Ipirky ka? Hindi ba drawing lang yun? Kung ganun lang kasimple. Oh, sino yan? Jowa mo na. Uy, totoo? Joke lang yan ah. Huwag mong sabihin may jowa ka na. Surprise? Nako, jowa mo nga. O ano, may plano ka bang sabihin kay kuya at mama? Huwag mong ipatago sa akin to ha. Hindi ako magaling magsekreto. Of course not, ate. Plano ko nga sabihin mamayang gabi. Wait, mamayang gabi? Hindi pa magagalit si kuya niyan. Kaya gusto ko naman sabihin mamayang gabi. Pagpapalo ka na ipapakilala ko siya sa inyo. Para naman hindi ko na kailangan itago, di ba? I guess. Pero hindi kita tutulungan mamaya ah. Kunwari na lang na hindi ko din alam. Good luck na lang sa'yo. Ate naman. Kinakabahan tuloy ako. Sa pagsapit ng gabi, hindi mapakaling hinintay ni Demi na makauwi ang kanyang kuya. Bagamat siya ay may kumpiyansa nung una, tila bumaba ang lakas ng loob niya matapos ang usapan nila ni Gia. Demi, Gia, andito na si kuya nyo. Bilisan niyo naman sa ulam at plato. Kuya, kamusta sa trabaho? Same as always. Ibang event lang pero picture doon, picture dito. Wala naman nagbago. Ikaw bunso, basta songwriting mo. May nagawa ka na bang bagong kanta ngayon? Wala pa kuya. Pero may bagong source of inspiration ako. O sige na, mamaya na kayo magkwentuhan. Kumain na tayo at nagugutom na rin ako eh. Kumain ka. Dems, ano billing ko sa inyo? Diba no phones on the table? Sino ba kasi tumatawag sa'yo ng gantong oras? Hi. Si Christine lang pala. Siguro nagtatanong lang to kung kailan kami gagala. Dems, may nangyari ba? Hindi na babawasan pagkain mo. Nakatulula ka lang din. Dems, may nangyari ba? Wala po kuya. Nagsisinungaling ka, Demi Jane. Ako yung nanay mo. Kilala kita. Nagiging magalang ka lang kapag may ginawa ka. Sabihin mo na, ano ba yun? Bawal magsikreto, Dems. Pamilya tayo dito. Sabihin mo na yung nasa isip mo. Hi. Okay. Kuya? Ma? Ate? May nakilala akong lalaki. At Lalaki? Bakit? Ano ginawa sa'yo? kuya, makinig ka kaya muna sa akin. Kaklase ko siya. Si Richie. Richie? Jowa mo siguro yan, no? Kaya kinakabahan ka sa tawag kanina. Yes. Yes, ma. Boyfriend ko po siya. Demi, anong sinabi ko sa'yo? Di ba mag-aral ka muna? Ang bata-bata mo pa. Inuna mo pa si Gia. I know, kuya. Kaya ko nga sinasabi sa inyo kasi gusto ko na makilala niyo siya. Mabait siya sa akin. My God! Demi, lahat ng lalaki nagiging mabait pag may gusto lang sila.
Eh, hindi mo pa nga alam kung anong gusto mong course sa college eh. Madaling-madali ka na agad magsyota. Nagmamadali? Ganun bang tingin mo sa akin, kuya? Parang hindi mo naman ako kilala. Hindi naman ako basta-basta umuo sa kahit sino eh. Tama naman yung kapatid mo, Derek. At saka, normal na yan sa edad niya. Ikaw nga, nakailang girlfriend ka nung senior high mo. Iba naman yun, ma. Lalaki ako, tsaka babae si Demi. Bakit ba parang hindi niyo to siniseryoso? Sa tingin niyo ba, kung buhay pa si Papa, ayos lang to sa kanya? Di ba hindi? Kuya, yung patis please. Kuya, gusto ko lang naman na bigyan mo siya ng chance. Napapasaya niya ako at gusto ko na makilala niyo siya. Imbis na magtago pa ako sa inyo, di ba? Hindi pwede. At final na yun. Matuto kang i-prioritize yung importante sa'yo. Dahil pwede ba naman makipaghinda yung mga ganyan? Ikaw naman, Gia. Kamusta yung pag-aaral mo? Okay lang naman. At saka Demi, kailan mo pa to naging boyfriend? Ha? Bakit ngayon mo lang naisip na sabihin sa amin? Eh kung sinabi ko na mas maaga, papakinggan niyo ba ako? Di ba hindi? Dems! Demi! Masyado kang mahigpit sa kapatid mo, Derek. Nag-aalala din naman ako eh. Pero hindi na kasi bata si Demi. Pagdating sa mga bagay na ganito, maganda nga na hindi niya tinatago sa atin eh. Ma, paanong hindi niya tinatago? Eh, jowa niya na nga. Tapos ngayon niya lang naisip sabihin sa atin? Paano niya sasabihin sa atin, kuya? E-reaction mo pa lang parang ipaghihiwalay mo na sila. Paano pa kaya kung sinabi ni Dems nung maliligaw pa lang yung lalaki? E di na sila siguro magjowa ngayon. Oh, tama na yan. Derek, kausapin mo na lang yung kapatid mo. Masyadong mapanakit din kasi yung mga nasabi mo kanina. Mag-isa ngayon si Derek sa kanyang kwarto. Hindi mawala sa isip niya ang away nilang magkapatid. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nagambala nang tumawag ang kanyang kaibigan na si PJ. Oh, Terry. Basta, nakibabayad sa'yo kanina? pre. Kasal naman kasi. Saka ilang photographers lang kami doon. Sakto nga ibigay nila para sa bayad pang tuition fee ni Gia eh. Ano ba yan? Sagot mo lang sana inuman natin eh. Napunta na naman lahat sa pamilya mo. Eh, ganun talaga. O sige na. Bukas na tayo mag-uusap. Start na siya po kay Sir J eh. Di ka ba mamamatay kakatrabaho? Kakauwi mo lang tapos trabaho din agad. Baka kahit sa kasal ko, nagtatrabaho ka pa rin ha? Oo, mo? Sige na. Ingat kayo dyan. Good morning, sir. I have arranged your calendar for the rest of December. Are there any updates or tasks you'd like me to take note of? Good morning, Derek. Yes, there's a couple of updates regarding my schedule. I want you to take note of this. Freelance photographer sa umaga, virtual assistant naman sa gabi. Kahit pagod, tuloy-tuloy sa pagtatrabaho si Derek para lamang masuportahan ang kanyang pamilya. Ngayong gabi, sa pagtatapos ng kanyang shift, agad na nakatulog si Derek sa kanyang lamesa. Sa susunod na araw, para gumaan ang kanyang pag-iisip, nagdesisyon si Demi na lumabas kasama ang kanyang kaibigan na si Christine. Tas ayun, di ba? Sinabi niya pa sa akin huwag mamadali ako mag-shoutout. Like, hello? Kala mo naman agad, sinagot ko si Richie. Baka yan naman yung problema. Sinabi mo lang nung kailan magjowa na kayo. Paano kung hindi pala approve si kuya mo kay Richie, di ba? Ako ba kaibigan mo? Yung kuya ko. Dems, sinasabi ko lang naman na try mong intindihin si kuya mo. Baka nag-aalala lang yun sa'yo. Paano naman yung mga sinabi niya sa akin? Sobrang sakit kaya nun. Baka nadala lang sa damdamin. Concerned ganun. Kahit na. Hindi ko talaga siya kakusapin hanggat mag-sorry siya. Gets ko naman na-concern siya. Pero sana man lang, mas inayos niya yung pananalita niya sa akin. Hindi naman ganun katigas yung ulo ko Mag-aayos din lang kayo. Malay mo, mag-sorry siya kagad, di ba? Sus! Tignan na lang natin. Basta, hindi ko siya kakusapin hanggat hindi siya nagsasorry sa akin. Oh, sige na. Mag-move on na tayo dyan. Ayan, sakto. Para hindi na mainit yung ulo mo, bumili na lang tayo ng ice cream. Habang ini-enjoy ni Demi ang samahan nila ni Christine, si Gia naman ay patuloy pa rin sa kanyang pag-aaral. Ang kaibahan lamang ngayon ay may nararamdaman siyang matinding sakit sa tiyan at malalang sakit ng ulo. Ano ba yan?
Kung kailan malapit na finals, doon ako magkakasakit. Aray, itutulog ko na lang muna to. Ilang oras na ang nakalipas at nakatulog na rin si Gia. Samantalang si Derek ay gising pa rin, naghihintay na makauwi ang bunsong kapatid. Dems, pwede ba kita makausap saglit? Depende. Kung sermon lang ulit to, edi bawal. Kung manghihingi ng sorry, pwede kaya? Pwede. Look, pinag-isipan ko yung nangyari kagabi. At inaamin ko na hindi maganda yung sabi ko sa'yo. Alam mo naman, bilin sa akin ni Papa na huwag ko yung pabayaan. Kaya nung sinabi mo may jowa ka, parang hindi ko matanggap. Hay, naintindihan ko naman yan, kuya. Alam ko din na gusto mo lang akong protektahan, pero sana naman lang pinakinggan mo muna ako. Hindi yung kada salita ko, may sumpat ka kagad. Sa tingin ko tuloy yung babaw na natingin mo sa akin. Hindi ganun, Dems. Nahalo lang yung pagod ko sa trabaho, sa akin yung galit ko. Kaya kung ano na lang yung sabi ko. Pero I know it's not an excuse. Kaya I'm really sorry, Dems. Gusto ko mabuting kuya sa'yo. Ayokong isipin mo na kalaban mo ko. Oo na kuya, pinapatawad na kita. Huwag ka na masyadong malungkot at corny pakinggan. Ang cringe! At saka, Demi, gusto kong makilala tong Richie na to. Totoo ba? Hindi mo na pwedeng bawiin yan, ah. Oo nga. Gusto ko na siya makilala. Imbis na magkita kayo ng sikreto, di ba? Pero Dems, pwede ba makiusap? Ayoko muna na ipakilala mo siya na bilang boyfriend mo. Gusto ko muna siya makilala bilang maniligaw mo. Okay lang ba? Okay po kuya. Naintindihan ko naman na biglaan ko kasi kinakilala bilang jowa. Pero from now on, back to square one na kami. Promise! Bukas kaya kuya, papuntahin ko siya dito. Di ba wala ka namang racket? O sige. Siguraduhin mo maayos yun, ha? Oo nga kuya, magugustuhan mo si Richie. Promise. O dapat mayaman din yun. Kung hindi, sigurado na scam ka. Corny mo, kainis! La, sino yun? Kala ko ba tapos na Halloween? O siya, magpahinga ka na sa kwarto mo. Ako na titingin. Sige kuya, sigaw ka lang para alam kung tatawag ako ng polis o hindi. Buka na nga. Sino ba kasi yan? Mayos ka nga. Eto, paglasing, akala mo walang 3 anak. Ma, nung oras na? Hindi na yan matino kausap. Oo, huwag ka lang mag-abala. Tsura pa lang, oh. Sige ho, Alimera. Salamat ho. Sorry din ho sa abala. Ay nako, iyo, bayaan mo na. Kahit nung kabataan namin, ganyan na talaga yung mama mo. Sige na po, Alimera. Ay, sandali lang, iho. Alam mo ba, may kwento yung mama mo. Yung nangyari sa inyong magkakapatid. Naku, pagbigyan mo na yung kapatid mo. Ganyan talaga kapag dalaga na. At tsaka, masyado namang masakit yung mga pinagsasabi mo sa bunso mong kapatid. Tandaan mo, ikaw ang panganay. Malaki yung epekto nun sa kapatid mo. Oo na, Alimera. Nakausap ko na po si Dems. Okay na po kami. Mabuti naman, iho. O siya, sige na, tulungan mo na yung mama mo at baka matumba pa yan. Sige, salamat ho ulit. Ingatin po kayo pa uwi. Baka kayo po matumbay. Ingat ka, Marna. Ang galing-galing mo talaga, anak. Sobrang proud ako sa'yo. Oh, sige na ma. Punta na tayo sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Ma, dahan-dahan. Andito na tayo sa kama mo. Miga na kayo. Ano ba yan? Bait-bait mo naman sa akin, anak. Ay, syempre, palagi naman. Kasi ko mabait lang sa akin pag lasing. Makalipas ang isang oras, naalala ni Derek na nakalimutan niya ibigay ang pera para sa tuition fee ni Gia. Ay, shucks. Yung tuition pala ni Gia. 8:04 pa naman. Kising pa siguro yun. Ba't di nakasarado pinto nito?
Anak, sobrang proud ako sa'yo. Alam mo yon? Ma, matulog na kayo. Anong oras na? Sorry, nak. Sorry sa mga pagkukulang ko sa'yo, ha? Gusto ko lang na ipaalala sa'yo na proud ako sa'yo. Na, paulit-ulit na kayo, oh. Totoo naman. Alam mo, ikaw talaga yung pag-asa ng pamilya na 'to. Ah, Shh, shh. Kaya galingan mo lang sa pag-aaral mo, nak, ha? Nasabi ko talaga sa'yo, maliwanag yung kinabukasan mo. lahat naman kami na magkakapatid, di ba? Ano ka ba? Ikaw lang yun talaga, Gia. Yung kuya mo, pabayaan mo na siya. Tapos si Demi naman, masyado pang bata yun. May syota na nga eh. Kaya di ko masabi. Basta ikaw, Gia. Ikaw yung tutulong sa pamilya natin. Matapos marinig ang pag-uusap ng mag-ina at kapatid, natulog si Derek nang mabigat ang loob. Alam niya na kahit anong mangyari, mananatiling paborito ng kanilang nanay si Gia. Gayunpaman, ang marinig siyang halos hindi man lang kilalanin ng sariling nanay ay nagdulot ng ibang klasing sakit. Sa huli, nagdesisyon siyang ibigay na lamang ang tuition fee ni Gia kinabukasan. Sa susunod na araw, Oh, Dems, kamusta ka naman? Naprepare mo na ba si Richie sa mga mangyayari ngayon? Oo, bes. Pero actually, kinakabahan pa rin talaga ako. Pero mas nangingibabaw talaga examen ko dahil finally, ma-meet niya na family ko. Importante sa akin to at alam din yun ni Richie. Kaya sana talaga maging okay yung lahat mamaya. Manifesting ko rin na magiging okay yan mamaya. Pero paano si Kuya Derek? Nakausap mo na rin ba? Alam mo na, baka ma-intimidate ulit si Richie sa kanya. Hay, yun lang ang dahilan kung ba't ako kinakabahan. Alam mo naman si kuya, medyo mangas tignan sa una pero I told him na wag na siya masyado maging sobrang like, kuya vibes. Anyway, kahit kabado ako, feel ko talaga na good vibes lang mamaya. Nag-effort sila mama sa pagluluto ng lunch. Tapos si Richie, excited na rin. I just really want this to go well. Ayoko na rin kasi magtago sa kanila. Gusto ko na magtiwala sila sa akin. Huwag ka na masyadong mag-overthink din. Kaya mo yan. Suportahan kita. Thank you, Bes. Sige na, mag-ayos lang ako. I'll update you mamaya, ha? Wish me luck! habang nag-aayos si Demi, si Gia at Josefina naman ay nagluluto ng tanghalian sa kusina. Nak, okay ka lang? Parang putla ng itsura mo. May sakit ka ba? Okay lang, ma. Siguro, puyat lang. Marami lang po akong tinapos kagabi. Oh, gising ka na rin pala, nak. Tanghali na ngayon ah. Baka nakalimutan mong darating yung boyfriend ni Demi ngayon. Kuya, okay ka lang ba? Nakpuyat ka rin ba? Okay na ako. Ay, mo nga pala, oh. Yung pang tuition mo. Makayos na ako saglit. Thank you, kuya. Ano bang nangyari dun? Aga-agang init ng ulo ah. Galit pa rin kaya siya dahil sa nangyari kagabi? Day off naman niya ngayon ah. Tapos di naman ako ganun kalito mo eh. Ma, makapagod lang din si kuya. Hayaan mo na. Matapos magluto ng tanghalian, dumating na rin ang pinakahihintay na bisita, si Richie. Ma, kuya, ate, si Richie po, manliligaw ko. Magandang araw po, tita, kuya, ate Gia. Tita, para sa'yo po. Ay, Shala, ba't nanay ko merong flowers, ako wala? Ay wow, may pabulaklak. Ang social naman nito. Magandang araw din sa'yo, iho. Mabuti naman at nakabisita ka. Hello, Richie. O, sige na. Maupo na kayo at kumain na tayo bago pa lumamig ang ulam. So, Richie, anong course ulit balak mong kunin? Communications po, sir. Sir? Hindi ako itati ni Demi, ha? Mukha ba akong sir sa'yo? Kuyang itawag mo sa akin. Sir pala to eh. Sorry po. Communications po, kuya. Okay. Kumusta naman yung grades mo? Maayos naman po. Lagi naman po nasa line of 9 and honor student din po ako.
Okay ka naman pala. Hoy, huwag kang kabahan. Kuya ko lang yan. Heto naman ang daming tanong. Di pa nakakakain yung bata, oh. Ay, okay lang po. O baka di masarap yung luto ko kaya di ka kumakain. Ay, hindi naman po ganun, tita. Eto naman, joke lang. Tapos ka na, kuya? Eh, ako naman magtatanong. Ikaw, Richie, bakit mo nga ulit gusto si Demi? Bukod po sa ganda niya, Aba, syempre maganda yan. opo, bukod po dun, hindi po siya takot humarap sa iba. Alam niya po kung ano po yung tama at mali. Kapag kasama ko pa siya, na-inspire po ako na maging mas mabuting tao. At saka sobrang galing na po maggitara. Kada papakinggan ko po siya tumugtog, feeling ko walang ibang tao sa paligid namin. Para sa iba, ang liit lang na bagay, pero pag narinig ko po siya tumugtog, nakakalambot po ng puso. Ay, grabe, nakakakilig naman tong batang to. Hay, naalala ko na naman yung tatay nyo. Ay, kapal siya. O bakit? Alam mo, iho, kung yung ganda ni Dems galing sa akin, yung talento niyan, galing yan sa papa niya. Sobrang galing din kaya tumugtog nun. Kaya nga nahulog yung loob ko sa kanya eh. Yun yung rason kung bakit 3 yung anak namin. Tignan mo nga si Gia at Dems, oh, sobrang galing sa school. Alam nyo, kung buhay pa siguro yung papa nyo, hindi si Dems ang bunso. Oh my God. Kayo naman, bawal mag-joke. O ano, Derek, approve na ba si Richie sa'yo? Kuya, okay ka lang ba? May nasabi bang mali si Richie? Ano? Hindi. Sorry, ano ulit yun, Richie? Ano ba naman to? Ang daming sinabi ng bata tapos wala ka man lang ni isang imik. Okay lang po, tita. Si Demi po ang pinakamabait at pinakamatalinong babae na nakilala ko. Sobrang sipag din niya po palagi, lalo na po nung nagigitara. Siyempre, isa rin po ang dahilan ang ganda niya. Sobra. Kuya? Hoy, kuya, nakikinig ka ba? Oo, matalino talaga yan si Demi. Ba naman to? Sorry, di ko alam kung ba't siya ganyan ngayon. Okay lang, huwag kang mag-alala. O nga pala, iho, ano palang ginagawa ng magulang mo? Ay, sila po ay isang OFW nagtatrabaho. Nag-iwan ng magandang impresyon si Richie sa pamilya ni Demi. Sa halip ng kakaibang kilos ni Derek, masaya naman ang naging samahan ng lahat. Pagkatapos ng tanghalian, hinatid na ni Demi si Richie palabas ng bahay. Sorry talaga ah. I swear, hindi siya usually ganyan. Wala lang talaga sa sarili si kuya ngayon. Baka pagod lang sa trabaho o maraming iniisip. Basta, hindi ko rin alam kung bakit siya ganun kanina. Hi! Nakaka-disappoint naman si kuya. Alam naman niya kung gaano ka-importante ito sa akin. Love, hayaan mo na. Kung na rin nagsabi na baka marami lang siyang iniisip. Ang mahalaga ay umuwi ako na walang black eye. Diba? Over naman sa black eye. Hindi naman basta gulero si kuya eh. Sige na nga, baka mahinanap ka na nila tita. Sige, Dems. Salamat sa paghatid sa akin sa pinto. Pwede ba kitang yakapin? Oh, sweet mo naman, love. Halika na nga. Sige na, mag-iingat ka ha. Update mo ako pag nakauwi ka na. Bye, love! Yes po. Bye, love. Love you. Pagkatapos ihatid ni Demi si Richie, nag-ayos na si Josephina at si Gia sa kusina. Gia, anak, ako na dyan. Parang namumutla ka na naman. Baka sobra ka na sa pag-aaral ah. Magpahinga ka rin naman oh. Okay lang po ako, ma. Masakit lang talaga ulo ko. Sige na po, kaya ko na to. Sigurado ka ha? Sabihan mo lang. Nak! Ano ba yan? Sorry, ma. Dumilim lang paningin ko biglaan. Linisin ko na lang. Naku, ang kulit mo talaga. Magpahinga ka na doon. Baka mas sumama pa yung pakiramdam mo eh. Malay mo nakahawa pala yan. Paano ako, di ba? Ang OA niya talaga, ma. Eto na po, magpapahinga na. Sige na, doon ka na. Huwag kasi puro aral ah. Pahinga din. Sa pagtatapos ng araw, patuloy ang pagsakit ng tiyan ni Gia. Sinubukan niyang idaan na lang ito sa tulog, ngunit pagkagising niya kinabukasan, hindi niya na kinaya yung sakit. Dems!
Dems. Demi! Ate, ano nangyayari? Si Mama, nasaan? Tawagin mo nga siya. Sobrang sakit ng tiyan ko. Nandun siya kay Aling Myrna. Wait lang, iinit ako at compress siya katatawain ko si Mama. Ma! Ma! Si ate, kailangan ka niya! Ha? Ano ba nangyari? O sige, sige. Saglit lang, Myrna, ha? Nak! Ano nangyari sa'yo? Ate, hot compress. Thank you. May sakit ka ba? Hindi ka naman mainit. Ano ba yung nararamdaman mo? Ay, masakit tiyan ko, Ma. Tsaka yung lalamunan ko. Feeling ko din sa sabog utak ko. O sige, sige. Teka, tatawagin ko muna si kuya mo. Papabili lang ako ng gamot. Wala na kasi akong pera, nak. Ano ba naman to, Derek? Kung kailan kailangan yung tao eh. Bayaan niyo na, Ma. Dems, pagawa na lang ako ng honey tea. Sige ate. Patuloy na tinitiis ni Gia ang nararamdamang sakit habang iniintay nilang lahat na makauwi si Derek. Kuya, Bakit? Ano nangyari? Bakit ngayon ka lang, ha? Ma, commission-based trabaho ko. Palagi naman ako late nakakauwi. Ano ba problema nyo? Huwag mo akong sagutin ng ganyan, Derek. Baka nakakalimutan mo. Nanay mo pa rin ako. Yung cellphone mo, bakit di ka nasagot? Buong araw kang tinatawagan, Derek. Anong kwenta yung cellphone mo kung di ka naman marunong sumagot? Ma, pwede ba? Nagtatrabaho yung tao. Sorry na kung wala akong time gamitin cellphone ko. Ano ba kasi nangyayari? Sabihin nyo kaya muna bago nyo ako sigawan. Yung kapatid mo, Derek, halos humagulgul na sa sakit, oh. Hindi ka man lang sumagot sa telepono mo. Eh kung lumala yun, eh di ano na mangyayari? Dems, ano nangyari sa'yo? Anong masakit? Kuya, hindi ako yun. Nako, Derek, baka nakakalimutan mo. May isa ka pang kapatid, ha? Hindi lang si Demi. Si Gia yung may sakit. Alam mo, yung attention mo kasi masyadong nakatutok kay Demi eh. Halos mamatay na sa kakaaral si Gia. Pero parang wala ka pa rin pakialam. Ako? Ma? Ako yung walang pakialam? Oo, Derek. Parang wala ka naman talagang pakialam eh. Kahit kahapon, hindi ka nakikinig kay Richie. Eh alam mo namang importante yan kay Demi, di ba? Ngayon naman si Gia, may sakit. Di mo man lang sagutin yung telepono mo. Puro ka na lang trabaho eh. Lahat ba ng mali ko? Yun lang nakikita mo, ma? Nagtatrabaho ko para sa atin. At saka hindi ba ako nagbigay ng pera just in case for emergencies? Asa na yun? 40k yun, ma? Ah, don't tell me wala na yung pera na yun. Please lang. My God, ma! Anak, Diyan! Diyan kayo magaling. Kung kailan alam mong mali ka, doon mo lang ako tinuturing na anak. akala ko kasi bayad na lahat. Na hindi na kailangan yung pera na yun. Kaya nagastos ko. O, kasalanan ko na ba yun, ha? Pakinggan mo muna sarili mo bago mo sabihin na wala akong pakialam. Kuya, tama na. Hindi! Hindi, Dems. Pagod na ako. Hindi sa trabaho, pero pagod na akong tratuhin na parang ATM ni Mama. Kahit ilang gabi na ako hindi nakakatulog na maayos. Sabayan pa ng trabaho ko sa umaga, ginawa ko lahat. Pero kay Mama, wala pa rin akong kwenta. Anak, hindi yan totoo. Hindi ko naman yun sinabi. Hindi nyo na kailangan sabihin, Ma. Kasi ramdam ko yung pagod, ramdam ko na pera lang silbi ko sa'yo. Pero kuya, hindi ka naman namin pinipilit magtrabaho eh. Gusto din namin magpahinga ka. Oo nga, Dems. Pero kung hindi ako magtatrabaho, edi sino? Sige nga. Sino magsusuporta sa pamilya natin? Di ba ako lang naman? Ma, binibigyan ko na kayo kahit sa pagsusugal nyo. Alam ko sa tingin nyo na si Gian ang pag-asa ng pamilya natin. Pero sana, respetuhin nyo din naman ako. Sa kayo problema natin sa bahay. Pwede ba tayo lang? Hindi yung kada may mangyayari, bukang bibig na naman kayo kay Aling Merna. Sana mga problema natin, nasa sa atin lang. Sa pamilya lang natin yun. Bakit kailangan pa malaman ng iba? Anak, alam mo naman na. Kuya, Gia! Ano masakit? Tara na, magpa-check up na tayo. Dems, magpalit ka na. At sasama tayo. Dito lang kayo. Dems, sama mo si Mama. Ako na bahala. Ako naman palagi. Habang nanatili sa gitna ng gulo, sina Demi at Josefina, isinantabi muna ni Derek ang kanyang mga emosyon.
Tinuon muna ang kanyang pansin kay Gia at dali-dali niya itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Oh, narinig mo yung Dr. Gia? Ano ulit yung sabi niya? Stress-induced gastritis daw. Oh, alam mo na dapat gawin mo ha. Magpahinga ka. Huwag puro aral, nakakailang sabi na kami. Seryosohin mo. Huwag yung mag-oo ka lang tapos hindi ka naman pala magpapahinga. Ay, natin. Kumain ka tapos uminom ka agad ng gamot. Opo, kuya. Tayo talaga ni Demi. Magaling lang kung may ginawang mali o may sakit. Kuya, Bakit? May masakit na ba sa'yo? sorry. Oh, bakit? Wala ka namang kasalanan sa akin. Uy, huwag ka nang umiyak. Sige, sasakit na naman tiyan mo. Ano ka ba, Gia? Inusto ko to. Gusto kong tulungan kayo para maganda marating yung sa buhay niyo. Saya na ako dun. Kuya, alam kong mukhang ako lang ni Dems nakikita ni Mama. Pero sobrang proud niya sa'yo. Promise. Bayaan mo na si Mama. Siya na, bahala na siya kung anong tingin niya sa akin. Narinig ko naman pinagsasabi niya nung lasing siya eh. At huwag ka na mag-sorry para sa kanya. Desisyon niya na yun kung paano niya akong suntatuhin. Thank you, Kuya, sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. O siya. Tara na, tumuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Huwag mo na isimin niyo sa amin ni Mama ya. Okay. Nang makauwi sila, ang bahay ay nabalutan ng katahimikan, taliwas sa nangyari kanina. Kahit na natiling maayos ang kalagayan ni Gia buong gabi, tensyonado pa rin ang ere sa bahay. Nang dumating ang susunod na araw, dumiretso sa pagtatrabaho si Derek tulad ng dati. Samantalang si Josephina ay nanatili lamang sa kanyang kwarto. Ma? Ma, tanghali na. Kumain na kayo. Okay, tignan nyo, ma. Naalala ko pa yung picture na yan, ma. Pinilit ka ni Papa na magwati kay Kuya para lang makapag-picture tayo. Nak, sa tingin mo ba totoo yung mga sinabi ng kuya mo kagabi? Ganun pa ako kasalbahing ina? Ano kasi, ma? Siguro, mga 1/2, ma. Anong klaseng sagot ba naman yan, Demi? Pero seryoso nga, ma. Hindi mo naman tatanungin sa akin yan kung alam mo sa sarili mo na hindi talaga totoo mga sinasabi ni Kuya eh. Bunso, hinindihan ko naman yung hirap na pinagdadaanan ng kuya mo. Dahil ako mismo naranasan ko na yan eh. Ganun naman kasi talaga kapag panganay ka. Tsaka oo, naamin ko na masakit din para sa akin ng mga panahon na yun. Pero kinaya ko hindi naman ako nagreklamo. Pero ma, ikaw yun. Ibahin mo pinagdadaanan ni Kuya sa mga nararanasan mo noon. Kung tutusin nga, maswerte tayo kay Kuya eh. Alalahanin mo lahat ng sakripisyo na ginawa niya para sa atin, ma. Alam ko, Dems. Pero hindi ba dapat ganun naman talaga gawin namin mga panganay? Mali ba ako dun? Tintindihan ko point mo, ma. Pero hindi mo naman kailangan iparanas kay Kuya lahat ng naranasan mo noon. Kahit konting suporta man lang galing sa'yo, ma. Parang nahihirapan ka pang ibigay. Naalala mo pa ba nung nag-drop si Kuya sa course niya para lang makapagtrabaho? Niwala ka man lang reaksyon o konting pasasalamat kay Kuya eh. Alam ko na. At na-appreciate ko naman lahat ng yun eh. Proud na proud kaya ako sa kuya mo. Alam mo naman yan. Hindi ko sinantabi lahat ng ginagawa niya para sa atin. Huwag po sa akin sabihin yan, ma. Kay Kuya. Alam mo naman kung ano ang dapat mong gawin ngayon eh. Pagkatapos ng malalim na usapan ng mag-ina, napagtanto ni Josephina ang kanyang pagkakamali at hinintay na makauwi si Derek upang makausap tungkol sa nangyari nung isang gabi. Uy, ang bango. At yun. Ito, Jollibee. Peace offering ko para sa nangyari kagabi. Ma, gusto ko lang po sana manghingi ng sorry sa nangyari kagabi. Alam ko po na Hindi anak. Ako dapat yung manghingi ng pasensya sa'yo. Pwede pa mag-usap tayo? Yung tayong dalawa lang muna. okay po, ma. Ba naman yan? Mamaya na nga kakain. Nalamig na naman yung ulam.
Alam mo, anak, simula nang nawala yung papa mo, hindi ko na alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Sobrang laki na ng pagkukulang ni nanay sa'yo, anak. Hindi ko alam na ganun na pala kabigat lahat yun para sa'yo. Hindi ko man lang napapansin na hirap ka na. Akala ko kasi ganun dapat. Akala ko normal lang na panganay nagsasakripisyo. Ma, Hayaan mo muna ako, anak. Sobrang dami ba ng pagkukulang sa inyo? Pero lalo na sa'yo. Ikaw yung lagi kong inaasahan pero ikaw rin yung bihira kong bigyan ng pansin. Akala ko kasi kahit hindi ko nasabihin sa'yo, alam mo kung gaano kabilib sa lahat ng ginagawa mo. Pero mahingi pala ako, anak. Dapat pinakita ko sa'yo. Dapat sinabi ko. Alam kong narinig mo yung usapan namin ni Gian nung sinabi ko na siya yung pag-asa ng pamilya natin. ma, muna kayo. Pero hindi mo kasi narinig nung sinabi ko na ikaw yung pinakamatatag sa atin lahat. Hindi mo narinig nung sinabi ko kay Gia nung wala ka, nakakasama ko na si Papa mo ngayon. Hindi ko sinasabi to para magtiti ka ha. Sinasabi ko to dahil sobrang hanga ako sa'yo, anak. Sobrang taas ng tingin ko sa'yo. Mas mataas pa sa kahit sino. Dami mo lang narating, anak. Alam mo, narating mo lahat ng mga pinapangarap ko lang dati. Sa lahat ng narating mo na yon, lahat yun kinaya mo. Kinaya mo yun na walang unang umaalala sa'yo. Ako dapat yung unang sumusuporta sa'yo eh. Pero ang nangyari, ikaw po yung nag-alalay sa akin. Nag-alalay sa amin ng mga kapatid mo. Ikaw pa yung kumarga ng responsibilidad na dapat ako yung may dala. Hindi ko nasabi sa'yo kung gaano ka proud, Derek. Hindi ko sinabi sa'yo kung gaano kita hinahangaan. Pero sana alam mo na ngayon na proud ako sa'yo, anak. Sobra-sobra, Derek. Thank you, ma. Wait lang naman po gusto ko marinig sa inyo na makita nyo rin ako na tinuturing nyo rin ako bilang anak. Anak, pasensya na ha. Pasensya na sa lahat ng sakit. Sa lahat ng bigat. Sa lahat ng pagkakataon na dapat nandyan ako pero hindi ko nagawa. Tama na, ma. Tama na po. Pinapatawad na po kita. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon, anak. Gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong bumawi sa inyo. Gusto kong maging mabuting ina. I love you na. Love you, ma. Ano, okay na? Bati na kayo? Pwede na ba kumain? Gutom na gutom. Sige na, lay na tayo dito. Kumain na tayo. Gia, halika na rin. Para magkalaman din yung tiyan mo. Eto na, wait lang. Dalian mo daw, wala nang perang pang-hospital ulit sa'yo. O mga anak, dali na. Kain habang mainit pa yung kanin. Masarap pa naman yung ulam. Tapos paano kakain? Malamig na nga eh. Tagal nyo kasi mag-iyakan doon. Demi, akin yung leg ah. Baka naman. Oh, ang dami niyan. Huwag na kayong magagawan. Sa bawat samahan ng mga pamilya ay may kanya-kanyang responsibilidad. Ngunit hindi ito basihan ng halaga ng bawat isa. Sa huli, pagmamahalan, pag-unawa at pagtutulungan ang tunay na mahalaga. Maraming nagsasabi na nagsisimula sa ating tahanan ang komunikasyon, ang unang hakbang patungo sa maayos na pakikipag-ugnayan sa iba. Kaya nararapat matutuhan natin kung paano intindihin ang ating mga pamilya. Maraming salamat sa pakikinig at dito nagtatapos ang Family Matters.